Kung meron kang storya na gusto mong ikwento, isend mo lang sa spookifypinoy@gmail.com at maaari itong lumabas dito sa channel. Kumusta ulit mga kaibigan? Pasensya na kung nabitin kayo sa part 1. Gaya nga kasi ng sinabi ko, mahaba ang kwento na ito. Anyway, ikumusta nyo na lang ako sa mga Bisaya. Nga na adere sa page, nga ga basa pod, na ay mga nakaila sa ako dere personal. And they know na totoo kaming mga puting tupa. Prove na nila yun. Ika nga, they see and they believe. Yun nga sinabi nila sa akin, na magla-like lang daw sila sa mga nagko-comment kasi alam nila na magiging komplikado ang sitwasyon kapag may sasabihin sila sa comment. Napahaba na naman ang intro ko. So proceed na tayo sa story dahil mahaba-haba pa ito. Nung sakay din kaming dalawa ni Totax sa bus na sinasakyan ni Buddy, sinabi ko kay Totax na tulungan niya ako. Kapag tinulungan kita, napigilan ang aksidente na ito, magkakaroon ka na ng utang sa akin. Ito ang mga katagang sinabi ni Totax na ikinagulat ko. Anong utang? Di ba puting tupa ka? Alam mo bang bawal sa atin ang tumulong na may kapalit? Tas ngayon sasabihin mo, magkakautang ako para tulungan mo? Anong klaseng puting tupa ka ba? Tumayo ako at kahit tumatakbo ang bus, humakbang ako patungo sa kinaupuan ni Buddy. Ayaw ko sumigaw baka kasi magpanik ang mga pasero. Or worse, di ako paniwalaan at mapahiya pa ako. Habang papalapit ako kay Buddy, na kumakapit lang sa mga upuan na madadaanan ko, biglang pumreno yung bus. Na akong masubsob sa isang pasahero na nakaupo. Galit na galit yung mga pasahero kasi pati sila nagulat at syempre natakot kung ano na nangyari. Ang dahilan ng biglaang pagpreno ng bus ay may matandang lalaki na nagbabalak ata magpasagasa sa gitna ng daan. Nakadipa ang mga kamay niya at gusot-gusot ang kasuotan. May sako pa siyang dala na nasa gilid niya. Nagmura yung driver at galit na binabaan niya ito kasama ang konduktor niya. Si Buddy naman napalingon sa akin. Tumayo at lumapit siya. Oh, paano ka nakasakay dito, bayaw? Kanina lang tinawagan lang kita, nasa Cagayan de Oro ka lang. Pagtataka ni Buddy. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo, buddy. Bumaba na tayo sa bus na ito. Lumingon ako sa may hulihan na upuan kung saan iniwan ko kanina nakaupo si Totax pero wala na siya doon. Dali-dali kaming bumaba ni Buddy sa bus. At yung matanda na humarang sa gitna ng daan, hinihila nila at nagmamatigas pa. Pilit pinapatabi ng driver at konduktor. Tumingin sa amin yung matanda at saka pa siya tumabi. Bumalik na yung driver at yung konduktor sa loob ng bus at tinawag na kami ng konduktor na sumakay na. Dito na lang kami. Kaya lumarga na yung bus. Yung matandang lalaki, lumapit sa amin dalawa ni Buddy. Iniligtas ko kayo, pati yung bus na yon. Pero, di ko na ililigtas ang isa pang aksidente. Ikaw ang pumili nito. Sabi nito sa akin, nakaturo at tumalikod bit-bit yung dala niyang sako na maduming tingnan. Di ko alam kung anong laman nun. Sino ba yun, bayaw? Baliwata yun eh. Iniligtas daw tayo. Siya pa nga tumuntik ng masagasaan. Ibang klase din yun. Bas pa talaga pinili niyang harangin. Gusto ata niya magkadurog-durog. Magmimistulang corn beef yun. Buti na lang. Sabi ni Buddy pero malalim na mga isip ko sa oras na yun. Sino nga ba yung matanda? At bakit nawala si Totax sa bus? Siya din kaya yung matanda? At bakit sinabi niya kanina na pag tinulungan niya ako magkakautang ako sa kanya? Ito ang mga katanungan na tumatakbo sa isip ko. Bayaw! Bayaw! Ano ba? Kanina pa ako dito nagsasalita, di ka man lang nakikinig. Ano ba iniisip mo? Lalim yata niyan ah. Baka sa sobrang lalim niyan, mahulog ka ah. Naku bayaw, sumakay na tayo ng ibang bus para makarating tayo sa inyo. Gusto ko na magpahinga. At mag-inuman na tayo. Namiss kasi kita eh. Tumatawa na sinasabi ni Buddy sa akin. Sabay akbay. Hindi na tayo magbabas, buddy. Jeep na lang tayo. Total, El Salvador na naman tayo. Malapit na tayo sa Cagayan de Oro. Sabi ko kay Buddy. El Salvador?
Di ba dito yung milagrosong Divine Mercy, Bayaw? Maaari ba nating pasyalan muna natin yun? Kasi pangarap ko makapunta sa lugar na yun eh. Pagyayaya ni Buddy sa akin. Okay, mas mabuti pa nga. Makakapagdasal tayo ng maayos doon at kailangan na nating tumawag sa itaas. Dahil may kakaiba na naman nangyayari sa atin. Pero bukod doon, ma-enjoy mo pang magandang tanawin ng Divine Mercy. Sabi ko kay Buddy. Nag-aabang na kami ng masasakyan nang biglang kumilimlim ang kalagitnaan at lumakas ang hangin. Bad trip, Bayaw! Kulay ulin na yung langit. Maulanan pa tayo. Kailangan na natin makasakay kaagad. Inis na sabi ni Buddy. Buti na lang at may jeep na paparating at pinara na namin. Habang binabaybay namin yung daan, biglang nagkaroon ng matinding traffic. Kala namin nung una may checkpoint kasi martial law nga dito sa Mindanao eh. Pero nung may madaanan kaming pinagkakaguluhan ng maraming tao ang nakikiisyoso. Isang Chevrolet na sasakyan ang bumangga sa railings ng daan. At bumaliktad dito, na UP pa yung harapan nito. Nagkalat yung pira-pirasong bubog ng windshield sa paligid na tumalsik sa matinding pagkakasalpok. Di ko nakita ang mga sakay ng Chevrolet pero kinakabahan na ako. Pamilyar kasi ito eh. Tiningnan ko yung plate number pero wala na eh, natanggal kasi eh. Gusto ko sana bumaba para makasiguro pero pinigilan ako ni Buddy na baka abutan na kami ng ulan at di na kami makapunta ng Divine Mercy. Hindi na talaga ako mapakali ng mga oras na yun. Lalong kumakabog ng malakas ang aking puso. Buddy, parang pakiramdam ko kilala ko yung mga sakay ng Chevrolet na nadisgrasya. Malakas ang kutob ko, Buddy. Ibinulong ko kay Buddy kasi baka marinig kami ng katabi kong pasahero. Tawagan mo kaya yung kinukutuban mo, Bayaw, para makasiguro ka. Kung wala kang load, eto, cellphone ko, unlicol ako eh. Inabot ni Buddy ang cellphone niya at kinuha ko tapos tinignan kong naka-phone book sa cellphone ko na kamag-anak ko. Tsaka ako nag-dial ng phone ni Buddy. Hindi ito nagri-ring at kahit ilang beses kong tawagan, ganun pa din. Nasa Divine Mercy na kami ni Buddy at doon nagdasal kami ng team sa Diyos Ama. Tinawag ko ang maestro at ganun din si Buddy. Ilang minuto lang, umulan ng malakas at kumulog at kumidlat. Buti na lang, nasa loob na kami ng simbahan ng Divine Mercy. Matapos kaming magdasal, hinintay namin na tumila ang ulan. Biglang nagpakita sa amin ang maestro. Mabuti maayos kayong dalawa. Narinig ko ang pagtawag nyo. Ganon din ang tagapaglikha ng ating Diyos Ama. Pagmasdan nyo ang liwanag na lalabas ngayon mula sa ulap. Agad kaming lumabas ni Buddy sa simbahan at pinagmasdan ng kalangitan. Umaambon man pero biglang may parte na nahawi ang makapal na ulap at nagpakita ang liwanag ng araw. Kahit may konti-konti na pag-ulan, makikita mo ang liwanag na galing sa araw na nakasentro sa malaking imahe ng Divine Mercy. Tila ba nagda-dancing sun ang liwanag ng araw? At may nagpalibot-libot na 3 puting kalapati sa ibabaw ng ulo ng imahe. Isa itong milagro, Bayaw. Kinikilabutan ako sa nakikita ko. Yakapin mo ako, Bayaw. Hindi ko alam kung nagbibiro to si Buddy sa sinasabi niya pero ramdam kong nanginginig siya. Hindi dahil sa maginaw kundi kinalabutan talaga siya sa kanyang nasaksihan. Hindi lang naman kami ang nakakakita ng nangyari dahil kahit ang mga naroroon ay nasaksihan nila yon. Inakbayan kami ng maestro at dinala kami sa gilid ng simbahan kung saan walang ibang taong makakakita sa amin. Mag-iingat kayo. Lalo ka na anak, sinusubukan ka ng taksil na puting tupang yun. Gusto kanyang idamay sa kaibangan niya at hihilahin ka niya sa kadiliman. Pinapaalalahanan lang kita na huwag ka magpapadala sa mga sasabihin niya ha. Lahat ay planado ng taksil na yon. Hinawakan ako sa ulo ng aming maestro at dinasalan niya ako sabay iip sa aking noo. Tinititigan ako ng aking lolo maestro. Ano gagawin ko, maestro? Lalabanan ko ba siya? Tanong ko sa maestro. Hindi mo siya kaya, anak. Isa na siyang alagad ni Satanas at taglay niya ang kapangyarihan sa kanyang sinasamba. Tanging magagawa mo lang ay huwag kang magpapalinlang sa kanya at huwag kang makikipagkasundo sa lahat ng i-offer niya. Kapag magkakaroon ka ng utang sa kanya, ay sisingiling ka niya at isa sa mga pamilya mo. Kaya iwasan mo siya. Tanging kami lang ng mga maestro ang pwedeng magparusa sa kanya. Pero napakailap niya sa amin. Alam niya kasing turn to be dust ang kaparusahan niya.
Nagtatago siya sa kadiliman at pinoprotektahan din siya ng mga demonyo. Paliwanag ng maestro. Teka, kaya pala kakaiba talaga siya at sinabi niyang isa din siyang puting tupa tulad ko. At naalala ko lang na sabi niya sa akin tungkol sa magkakaroon daw ako ng utang sa kanya. Nagulat si Buddy sa sinabi ko. Tinititigan lang ako ng maestro nung marinig ang sinabi ko. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Sumasakit ang injury ko sa kamay at braso. Hindi ko pala nasabi sa inyo na galing ako sa aksidente pero wala nang dapat ipag-alala. Pagaling na din kasi ako eh. Anyway, abangan nyo ang mga mangyayaring kababalagan sa buhay namin ng kwentong ito. Tungkol naman dun sa sasakyan na dadaanan namin, malalaman nyo kung tama ba yung kutob ko sa part 3. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa kwento at patuloy na pagsuporta. God bless us all.